Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Chelsea closed at 5.79 yesterday. Meron po tayong pagtaas na 5.08% sa kanya from its previous closing price na 5.51. Meron po tayong trades na 2,000 and net foreign na negative 1.49 million. So today or yung kahapon po yung pinakamalaking lumabas sa kanya after po nitong 272,000. So, it seems to me na medyo na-even out po yung pumasok sa atin noong December 2nd. So, generally, from the last week of November up until first week ng December, wala po tayong magandang support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Chelsea, meron po tayong resistance around 6.19 area. And then, meron po tayong support around 5.72 area. Kung papansinin po natin, dito sa mga area na to, yung mga candlesticks po natin ay nagtitrade below the moving average 9 and moving average 20. And also, yung moving average 9 natin, naka-cross down po sa ating moving average 20. So, kung titingnan po natin yan, medyo nag-consolidate po tayo sa kanya ng parang mga 11 trading days or 16 calendar days. So, half of the month din po tayo nag-consolidate dito kay Chelsea. And then for the past 3 candlesticks, nakikita po natin na nasa ibabaw na po siya ng ating moving average 20 and moving average 9. And kung tingnan po natin mabuti rin, yung ating moving average 9 is nakakross na po sa ating moving average 20 because of this good candlestick na ginawa natin. And then at the same time, makikita po natin malaki yung volume na ginawa ni Chelsea. Dito po sa ating momentum, sa ating stochastics, makikita po natin ngayon, nagtitrade na po tayo dito sa ating overbought area. So, more on buyers po yung nakikita natin dito kay Chelsea. So, we can speculate now that this 572 area will now be a strong support because of the good momentum na meron po tayo. And then at the same time nga po, nakita na tayo ng kalakasan sa kanya dahil umangat na po itong ating moving average 9 dito sa ating moving average 20 for the past 3 candlesticks. So ngayon po, nakikita natin na there is a possibility that upon resuming or maybe Thursday or Friday is that ma-break natin tong 6.19 area. So magiging mabilis po yung takbo nito ni Chelsea because we are basing it dito po sa ating stochastics kung saan puro buyers po yung nakikita natin dahil nasa overbought area na tayo. So, you have an option to hold kung may hawak na po kayong shares dito kay Chelsea. And then, ito pong 6.19 is pwede po natin mabasag within the week. And then, after that, we're going to challenge muna itong area na to kung saan nagkaroon po tayo ng high around 6.50 area. So, there's a good possibility rin na ma-reach natin itong 6.50 area or even itong 7 pesos. So, check niyo po maigi yung mga options niyo dito kay Chelsea and kung gusto niyo pong pumasok sa kanya, I think this will be a good area dito around the support 5.70 para makasabay tayo sa kanya kasi we are looking Chelsea na pwede po umabot hanggang dito sa 7 pesos area. Then, we will see if strong pa rin po yung momentum natin to break that 7 pesos area. Certec closed at 6.74 yesterday. Meron po tayong pagbaba na 0.88% sa kanya from its previous closing price na 6.80. Meron tayong trades na 848 and net foreign na positive 323,000. So far, solid naman po yung support ng ating mga foreign investors. So from November 16th up until the first week of December, maganda po yung nakikita ang support natin coming from the foreign investors para dito kay Certec. Dito po sa chart ni Certec, meron tayong resistance around 6.97 area and then support around 6.64 area. And also, it's noticeable na meron po tayong nakikitang mga lower highs dito kay Certec kasi po nakita tayo ng parang weakness sa kanya. Dito sa ating volume, we can see more on selling volume and then parang nagdi-diminish itong ating mga volume. So, mahinang paggalaw po ng pressure na nakikita natin sa kanya and mostly
na-observe po natin siya dito sa area na to between 6.64 to 6.97. If we are going to measure that in days, meron na po tayong parang mga 6 trading days or 11 calendar days na nag-stay dito sa area na to. So pretty much weakness po yung nakikita natin sa kanya, and we are trying to consolidate between this support and resistance area. May kita rin po natin dito sa ating momentum sa stochastics. Nandito po tayo sa 41 level area. So may nagtitrade pong mga buyers and sellers, pero more on sellers yung nakikita natin sa kanya kasi we are more here in the oversold area. And then may kita po natin, meron din tayo dito para mga lower highs na ginagawa dito sa ating stochastics. Kasi nga po meron tayo nakikitang weakness dito kay Certec. So apparently, there is a possibility pa na mabasag natin pababa itong 6.64 area, and then baka mapunta tayo dito sa 6.38 area. So let's try to see itong moving average 50 natin. Nandito siya actually going to the 6.38 area. And then kung titingnan po natin yung ating moving average 20 and moving average 9. So dito sa moving average 9 natin, i-highlight lang po natin siya. We are trading below the moving average 9. We closed at 6.74. So nasa below moving average 9 po tayo. And dito naman kung lalagyan po natin siya ng moving average 20, highlight lang po natin. May kita natin that we are trading above the moving average 20, pero yung space between moving average 9 and moving average 20 is lumiliit po along the way. So nag-start tayo dito noong November 26, itong 6 trading days natin, and then paliit ng paliit yung space natin. So nagkakaroon po tayo ng weakness, and then most likely baka po magdikit itong moving average 9 and moving average 20 natin dahil nga po dito sa momentum na nakikita natin sa kanya na more on oversold area. So kung may hawak po kayong shares dito kay Certec, you still have an option to hold it, pero kailangan po ng patience nyo rito kasi hindi natin alam until when tayo magko-consolidate dito sa 6.64 to 6.97 area. And also, nasabi po natin kanina na pwedeng mabasag itong 6.64 na support natin. So, pwede natin ma-observe na magkakaroon tayo ng mga buntot dito within intraday or even closing below 6.64 area. So, again, you still have an option to hold kasi after naman mag-consolidate is we can expect na magkaroon tayo ng bounce back. Wala pa naman tayong reversal na nakikita dito kay Certec. Only weakness. So, probably baka abutin siya ng end of December bago tayo makakita ng magandang galaw dito kay Certec. Pero yun nga po, more on consolidation yung nakikita natin sa kanya. So, mabagal po yung nagiging galaw ng ating mga candlesticks. So, check niyo po maigi yung magiging options natin para dito kay Certec. Mrs. G closed at 1.66 yesterday. Meron po tayong pagtaas na 0.61% sa kanya from its previous closing price na 165. Meron tayong trades na 214 and net foreign na positive 116,000. So after po ng 4 trading days na sunod-sunod na walang support, meron naman po tayong support na pumasok sa kanya kahapon dito kay Mrs. G. Dito po sa chart ni Mrs. G, yung nakaraang review po natin sa kanya, meron tayong tinitingnan na parang 3 boxes dito. So yung pinaka lower box natin, it seems na natapos na po natin siya noong November 10, and then now we are trying to fill in itong ating second box. Parang mirroring yung ginawa po natin for the past history ito ni Mrs. G. And kung tingnan po natin itong ating chart, meron tayong support sa kanya around 1.65 area. And then resistance around 1.74. So, i-highlight lang po natin yung nangyari noong bandang November 23 and November 24 kung saan po natin na-observe na nagkaroon tayo ng matinding resistance sa kanya. Kasi after po nating i-reach itong area na to, isunod-sunod po yung ating naging rejection. And then, ngayon po, we are trying to go up again into that area. We can also observe that meron tayo ditong parang uptrend channel kay Mrs. G kung saan nagsusupport po itong ating moving average 9 and pati na rin po itong ating moving average 20. Dito po sa ating momentum,
Currently, nandito tayo sa 63. So, more on the overbought area po tayo. So, meaning to say, medyo buhay po yung ating mga buyers dito kay Mrs. G. So, momentum-wise, maganda naman po yung pinapakita nito ni Mrs. G. Medyo mabilis din po yung galaw na nakikita natin sa kanya as of the moment. So, kung makikita nga po natin, meron tayo ditong paakyat sa kanya. So, ma-observe po natin yan dito sa ating stochastics dahil nagkakaroon nga po tayo ng maraming buyers dahil we are more on the overbought area. We are at the 63. So, now, we can say that we can treat this 165 area as a strong support provided that after this selling volume, kailangan magkaroon tayo ng buying volume sa kanya. Kasi it seems that nagkaroon na po tayo ng swing low dito and then malakas nga po yung mga buyers natin kaya napapaakyat po natin itong si Mrs. G. Pero yun nga lang, medyo kulang pa kasi yung push niya compared dun sa mga very active na stocks. Kasi sa mga very active na stocks, dapat ma-observe natin itong ating stochastics or momentum dito sa bandang overbought area. Dito tayo, nasa 63 pa lang. So, may mga buyers pero hindi siya ganun kalakas. So, we can treat na itong 165 na strong support pero there's a good chance as well na mabasag natin to pababa dito kasi nga meron din tayong price rejection na nakikita sa kanya. Pero kung meron naman kayong mga shares na dito kay Mrs. G, you can still hold it and then you can still observe na there's a possibility na ma-reach ulit natin tong 1.74 area paunti-unti kasi makikita natin na parang step by step tayong umakyat dito kay Mrs. G. And kung gusto niyo pumasok dito kay Mrs. G, maganda rin naman yung momentum niya. Hindi siya ganun kalakasan pero may lakas tayo nakikita sa kanya na paangatin yung price. Pero ang magandang pwesto na pwede nating ma-observe dito is around mga 1.64 or 1.63 kasi may chance pa tong bumaba and dumikit dito sa ating moving average 9. So same thing din po sa may mga hawak ng shares dito kay Mrs. G. Ma-observe po natin na from time to time, didikit po ito sa ating moving average 9 and then tsaka siya aakyat. So watch out lang po kayo dito sa ating momentum, dito sa ating stochastics. Kasi nga po, may lakas siya pero hindi siya ganun kalakasan compared dito sa area na to. Wherein November 19, kung titingnan po natin yan dito sa ating chart, ito po yan, yung may mga malalaking volume. So, nandito po tayo sa ating overbought area. Dito ngayon, maliliit yung volume natin. Nasa ilalim tayo ng overbought area. Pero more on the overbought side naman. So, check nyo po maigi yung magiging options ninyo sa kanya. Medyo mabagal or mahina yung dating niya. Pero paakyat naman po yung ginagawa nito ni Mrs. G. So, parang ang sinasabi po ng ating mga indicators, itong si 1.74 is really a strong resistance. So probably, ito po yung pwede nyong targetin sa kanya. Kasi we are speculating upon reaching this one again, baka bumagsak na naman po tayo dito sa ating trend channel and then tsaka tayo makyat. So maka-experience na naman tayo ng panibagong swing low dito kay Mrs. G. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Mrs. G. Vistaland closed yesterday at 4.84. Meron po tayong pagtaas na 3.42% sa kanya from its previous closing price na 4.68. Trades natin more than 2,000 and net foreign na negative 17.03 million. So far, yesterday is our 5th consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Vistaland, makita po natin that we are trying to fill in itong box na meron po tayo na merong low around 4.40 and then high na merong 6.30. And we are treating itong lower box natin na natapos na po natin around November 23. So kung titingnan po natin itong ating chart, we have a resistance around 5 pesos area and then support around 4.77 area. Pero it's noticeable na napaka-strong po ng ating momentum dito kay Vistaland currently. We are trading more than above the moving average 9. Pwede po natin siyang segundahan nitong ating stochastics. So, kung babalikan nyo po yung review natin kay Mrs. G, yung stochastics natin is around 63 lang. More on the overbought area. Pero ito, we are trading in the overbought area. So, more on buyers po yung makikita natin dito kay Vistaland. And currently, nandito po tayo sa level ng 89. So, napaka-strong po ng ating mga buyers sa kanya. So,
we can treat itong 4.77 as our strong support, and there's a good chance na maybe by Friday is mabasag natin tong 5 pesos area. If not by Friday, maybe next week, Monday. So what we are just trying to say is that tuloy-tuloy po yung pag-akyat na makikita natin dito kay Vistaland because of the strong momentum, plus ito nga pong volume na nakikita natin sa kanya, malalaki rin yung ating volume. So kung makikita ninyo, medyo na-compress itong ating candlestick dito, pero don't worry, wala naman tayong nakikitang parang panibagong pagbaba dito kay Vistaland kasi nga po maganda yung kanyang momentum. So we are more on speculating na ma-maintain natin tong support na to around 4.77 and mabasag natin tong 5 pesos area. So yung hindi pa natin alam as of the moment is if we are strong enough to break itong 5.28 by next week. We are more on speculating that we can break this 5 pesos this coming Friday, or if not by next week, Monday. So if you have shares dito kay Vistaland, you have an option to hold it. Very strong momentum. Nakita naman natin that the market is maintaining this since November 4th. So lagi tayo nasa overbought area. So more on buyers yung ma-observe natin dito kay Vistaland. So sa may mga gusto rin pong pumasok dito kay Vistaland, it could be na magkaroon siya ng mga buntot dito around 4.72 area within intraday. So yun yung pwede nating magandang pasukan dito kay Vistaland kasi there's a good chance na mabasag natin tong 5 pesos area. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Vistaland. Now, Corporation closed at 4.98. Yesterday, meron po tayong pagtaas na 5.06% sa kanya from its previous closing price na 4.74. Trades natin more than 2,800 and net foreign na negative 700. 8,000. So far, hindi po maganda yung nakita nating support ng ating foreign investors para kay Now Corporation. Dito po sa chart ni Now Corporation, meron po tayong resistance around 5.09 and then support around 4.76. Last time na ni-review rin po natin siya, meron tayong mga nakikita mga lower high sa kanya, pero this time, invalidate na po ito dahil nakikita po natin dito sa ating momentum. Nagtitrade na po tayo dito ngayon sa ating overbought area. So, yung current candlesticks natin, nandito na po tayo sa 89, which is this one. So, very strong move na po yung nakikita natin dito kay Now Corporation. More on buyers din po yung nakikita natin sa kanya since we are trading in the overbought area. We can also observe na meron tayo ditong parang uptrend sa kanya. Pero it seems to me that may iwan din natin tong uptrend channel na gagawin natin sa kanya kasi there's a good chance that upon resuming the market, mabasag kagad natin tong 5.09. So, pwede tayong magkaroon ng buntot dito within intraday, pero pwede natin siya mabasag by Wednesday, if not Wednesday, Thursday. And then, may iwan natin tong trend line na ginawa natin kay Now Corporation. Again, we are basing that speculation dito sa ating stochastics. And dito nga po, meron tayo parang ditong resistance na around 100. Pero it doesn't mean na kapag na-reach na natin yung 100 is magkakaroon tayo ng pagbaba kay Now Corporation. As long as we are maintaining dito sa overbought area dito sa ating stochastics, we can see na pataas po yung gagawin natin sa kanya kasi we are more on buyers na nakikita sa kanya. So, dito po kay Now Corporation, if meron na po kayong share sa kanya, you have an option to hold it and then ma-observe po natin dito na matagal-tagal din tayong parang nag-consolidate sa kanya. So meron tayong 18 bars for 28 days. Parang isang buwan din tayo nag-consolidate sa kanya. And then ngayon nakita na tayo ng magandang move. Again, there's a good chance na ma-break itong ating trend line na ginawa sa kanya because of the strong momentum na nakikita natin kay Now Corporation. Sa mga gusto rin pong pumasok dito kay Now Corporation, we are not speculating na bababa pa tayo dito sa 4.76 area. So probably baka pwede nyo siyang abangan around 4.92. We are lucky enough kapag nakuha pa natin si Now Corporation around that time kasi we are more on speculating na mabasag kagad itong 5.09 upon resuming the market. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Now Corporation. PHR closed at 3 pesos yesterday. Meron po tayong pagbaba na 0.99% sa kanya from its previous closing price na 3.03. Meron tayong trades na 1,100 and net foreign na negative 1.62
million so far. Yesterday was the second consecutive trading day na wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni PHR, meron po tayong resistance around 3.20 area and then support around 2.94 area. It's also noticeable na na-break na po natin itong trend line na ino-observe natin sa kanya nung nagkakaroon tayo ng strong momentum and meron tayong nakitang mga lower highs ngayon dito kay PHR. That is because mababa po yung ating volume and then dito sa ating momentum sa ating stochastics, we are now trading dito sa 34 area, more on the oversold area. If you have noticed po yung mga review natin kay Chelsea, kay Dow Corporation, or sa iba pang stocks na may strong momentum, nagtitrade po sila dito sa overbought area. So more on weakness and mabagal na paggalaw yung ma-observe natin dito kay PHR. So makikita po natin na from this time, November 16, up until this time, December 7, it seems to me na nag-consolidate tayo sa kanya for 21 calendar days or 14 trading days. So mabagal po talaga yung na-observe natin dito kay PHR. And then there's a good chance na mahuli natin yung buntot ng ating candlestick below 2.94 area. And makikita po natin yung space between moving average 20 and moving average 9 is nagiging lumiliit or nagiging masikip kasi nga po nagkakaroon tayo ng weakness sa kanya. So sigundahan po natin siya ng ating moving average 50. And makikita natin na humahabol na po si moving average 50 dito sa space kay moving average 20. So wala pa naman po tayong signs of reversal dito kay PHR. However, puro weakness po yung nakikita natin sa kanya. We don't know yet until when tayo magko-consolidate dito kay PHR. Yung volume natin lumilit. Wala tayong masyadong buyers sa kanya. Meron mga konting buyers pero more on sellers na nakikita natin sa kanya kasi konting pagtaas lang bababa kaagad siya, nabibreak or nako-compress kaagad itong si PHR. So again, kung may hawak po kayong shares dito kay PHR, more on weakness yung nakikita natin. And kung gusto nyo pumasok dito kay PHR, mas maganda sa pinakamababa nyo siya makuha. Maybe around 2.88 or 2.87 pagka nahuli nyo yung buntot. Kasi nga po mabagal yung galaw niya. And sa pinakamababang area, kahit mabagal yung galaw niya, kung makukuha natin siya doon, is hindi naman siya masakit sa mata tingnan sa portfolio kasi may chance na umangat siya around 3 pesos. So medyo may konting gain ka makikita. So again, kung gusto niyo pumasok kay PHR, mas maganda sa pinaka-list na or pinakamagandang position niyo siya makuha around 2.88 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin para dito kay PHR.